Ano naman po yan, sinagot na naman po natin yan kahit noon pa. Sabi ko nga, halimbawa po isa sa inyo nagreklamo, sino po bang unang tinatanong ng investigador? Hindi po ba kayong nagreklamo, tinatanong yung istorya ninyo, yung kwento ninyo, tinitingnan kung tumutugma sa mga pangyayari at mga ebidensyang nakakalap, at yung inireklamo, tsaka natin tatawagin. Yun po yung proseso ng NBI. Just the same, dumating naman po rito si Atty. Topacio, tinanggap namin ng maayos, at ang naging desisyon naman po nila is to exercise yung right of silence, para wag ma-incriminate yung sarili. We respect it. As far as we're concerned, yung kanyang kliyente, hindi po nag-issue ng statement. So kung ano po yung magiging mga findings namin, base sa aming nakalap, yun po yung aming mga magiging action at rekomendasyon. So wala pa silang biniti ng mga anumang pagsagot po sa mga tanong po ng ating agents, Director? Wala po. Ang sabi lang, they will exercise their right na to be silent, huwag magsalita. Nagtataka naman po kami dahil hindi naman po namin sila ikinukonsidera na akusado sa investigasyon na to. Nagkakaroon po tayo ng fact-finding na tinitingnan natin para yung mga reklamong inilalabas po doon sa mga binanggit na personalidad magkaroon po ng kalinawan. At magkaroon din po ng kalinawan yung iba pang mga anggulo kung ano yung mga gagawing partisipasyon ng bawat individual na ating pong inimbitahan dito sa ahensya. Sir, yung retired general, hindi rin daw totoo yun. Ano po bang pruweba na totoo yun, sir? Well, tatawagin naman din po namin yan anytime soon. At ang pruweba po niyan, yung binanggit ko naman, malinaw naman po, base po sa testimonya nung nag-issue ng kanyang salaysay nung Biyernes. Yung po yung sinabi nga na itong 103 na to, ang nag-recruit dito yung retired general. At hindi naman natin po itinatanggi na empleyado ni Saldico at siya nagpapasweldo. Katunayan, ang sabi nga pa nga po natin, nag-iwan ng 200 million si Saldico doon sa general para pangalagaan yung kapakanan ng 103 na ito. So kung magpapakita po ng employment, ng certificate of employment, na empleyado sila ni Saldico o mga kumpanyang malapit kay Saldico, nakadikit kay Saldico, hindi naman po na kailangan yun, established na yan. Pero maganda rin po na ilabas. Ang sinasabi ko lang po dito, doon sa 18, yung 8, yun po yung gustong itanong namin sa kanila individually. Totoo ba na ikaw hindi naman kay Saldico nagbabantay at nagmamaneho? Dito sa taong ito ka nagmamaneho at nagbabantay. Kaya po gusto namin silang tanungin na isa-isa. Katunayan, ang unang hiling po namin, magsulat sila ng kanilang salaysay. Pero ayaw po nila, hindi nila gustong gawin. Sana po sa 17, handa na silang magsalaysay kasi hindi daw po sila handa ngayon. Nakapagtaka rin po yan dahil dapat handa ka anytime. Dahil yung ginawa mo yung joint affidavit na yan, kahit anong pagtatanong at pagbabali-baliktad sa'yo, yung pa rin ang kwentong lalabas kung ano naging partisipasyon mo.